Araw-araw na mga salita ng Diyos. Nakarating na ang papuri sa Sion at lumitaw na ang tirahan ng Diyos. Ang maluwalhating banal na pangalan na pinupuri ng lahat ng bayan ay lumalaganap. Makapangyarihang Diyos! Ang pinuno ng sansinukob, ang Kristo ng mga huling araw. Siya ang sumisikat na araw na sumikat sa bundok ng Sion, na nangingibabaw sa kamahalan at karangyaan sa buong sansinukob. Makapangyarihang Diyos, tumatawag kami sa iyo sa kagalakan. Sumasayaw at umaawit kami. Tunay na ikaw ang aming manunubos, ang dakilang hari ng sansinukob. Nakagawa ka na ng isang pangkat ng mga mananagumpay at natupad mo na ang plano ng pamamahala ng Diyos. Magsisi paroon sa bundok na ito ang lahat ng bayan. Luluhod ang lahat ng bayan sa harapan ng luklukan. Ikaw ang kaisa-isang tunay na Diyos at karapat-dapat ka sa kaluwalhatian at karangalan. Buong kaluwalhatian, papuri, at awtoridad ang mapasaluklukan. Dumadaloy mula sa luklukan ang bukal ng buhay. Dinidiligan at pinakakain ang maraming tao ng Diyos. Nagbabago ang buhay araw-araw. Sinusundan tayo ng bagong liwanag at mga paghahayag. Patuloy na nagdudulot ng mga bagong kabatiran tungkol sa Diyos. Sa gitna ng mga karanasan, nagiging lubos na tiyak tayo tungkol sa Diyos. Ang kanyang mga salita ay patuloy na naipapakita sa mga taong tama. Tunay ngang labis tayong pinagpala. Nakikipagkita sa Diyos ng harapan araw-araw. Nakikipag-ugnayan sa Diyos sa lahat ng bagay at ibinibigay sa Diyos ang kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Pinagbubulay-bulayan nating mabuti ang salita ng Diyos. Payapang nakahimlay ang ating puso sa Diyos. At sa paraang ito, ay humaharap tayo sa presensya ng Diyos, kung saan tinatanggap natin ang Kanyang liwanag. Sa bawat araw sa ating buhay, mga kilos, salita, kaisipan, at ideya, nabubuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, kayang kumilala sa lahat ng oras. Ginagabayan ng salita ng Diyos ang sinulid papasok sa karayom, nang di inaasahan. Nalalantad sa liwanag ang mga bagay na nakatago sa ating kalooban, ng sunod-sunod. Ang pakikisalamuha sa Diyos ay hindi nagpapaantala. Inilalantad ng Diyos ang ating mga kaisipan at ideya. Sa bawat sandali nabubuhay tayo sa harap ng luklukan ni Kristo, kung saan sumasailalim tayo sa paghatol. Nananatiling sakop ni Satanas ang bawat bahagi sa loob ng ating katawan. Ngayon, upang mabawi ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos,
kailangang linisin ang kaniyang templo upang ganap na maangkin ng Diyos. Kailangan nating makibaka sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kapag naipako na sa krus ang dati nating sarili, saka lamang maghahari ng kataas-taasan ang nabuhay na mag-uling Kristo. Naghahanda ngayon ng isang pagsalakay ang banal na Espiritu sa bawat sulok natin upang makidigma para mabawi tayo. Basta't handa tayong itakwil ang ating sarili at makipagtulungan sa Diyos. Tiyak na paliliwanagin at dadalisayin ng Diyos ang ating kalooban sa lahat ng oras at babawiing muli yaong nasakop na ni Satanas upang magawa tayong ganap ng Diyos sa lalong madaling panahon. Huwag mag-aksaya ng panahon. Mabuhay sa bawat sandali ayon sa salita ng Diyos. Mapatatag na kasama ng mga banal. Madala sa kaharian at pumasok sa kaluwalhatian kasama ng Diyos.